The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Ang sarap ng tawa mo porque holiday Good morning, Pastor. Good evening, Ja. Ay, hindi, maaga pa pala. Grabe, 9:48 pa lang. Good morning, Pastor. Magandang umaga. Holiday na holiday. Ayan. Ay, magandang pang-Halloween special. Oo, wala tayong Halloween special po. Yun, wala tayong holiday sa pagbibigay ng magandang balita para sa ating mga kapatid na nakaabang. Wala. Anong meron, Pastor? Wala. Walang pahinga ang salita ng Diyos. Yan. Alam niyo po, ngayon ay Halloween season. Ayan. Nakakita na ba kayo ng mga lumang bahay? Sinasabi niyong haunted house. Ayan, ano? Meron kami nadadaanan niya pagkapuntang Nueva Ecija dati. Madalas sa Halloween, ganun po yung tema, no? Madilim, abandonado, puno ng takot. Pero hindi lang po naman pagkapanahon ng ganitong season, ano? Na meron tayong takot. Yung buhay din natin minsan, parang haunted din. Ibig sabihin, maraming trauma, may guilt, may kasalanan, may kahihiyan. Ewan ko yung ibang mga kinokomentaryo ni Brad Ted kung nahihiya pa. Pero feeling natin minsan, parang hindi na maayos, madilim. Meron lang akong good news para sa mga taong feeling nyo. Wala nang pag-asa, masyadong broken, yung trauma ng kasalanan, trauma na nagawa sa atin. Sabi po sa isang verse sa Bible, maganda po ito, sa Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So una pong punto rito ni Apostol Pablo, sabi niya, God rescues us from darkness. Iniligtas daw po tayo sa kadiliman. Pag sinabi pong kadiliman, yan po ay picture ng hopelessness, helplessness. At hindi lang po nag-offer si Jesus, He intervened. Siya po, sabi sa Biblia, yung kadiliman po ay binigyan niya ng liwanag nung siya'y bumaba sa lupa upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po yung bahay, kahit gaano kaganda, pag walang ilaw, wala ring dating. Kasi parang ang ganda ng mga furniture, hindi mo naman makita. Tatama pa yung lunod mo sa mga furniture dahil madilim. Ganon din po, may bahagi po ng buhay natin na parang kailangan ilawan ng Diyos. Pangalawa, God transfers us. Nilipat daw po tayo mula sa kadiliman papunta sa kaharian ng kanyang anak. Hindi lang po temporal ang kanyang plano, but eternal. Hindi lang niya tayo niligtas sa pangkaraniwang kadiliman, pero dinala niya tayo to His eternal light, sabi po sa Bible. Hindi lang to rescue, this is a relocation. From fear to faith, from shame to security, from guilt to grace, from being haunted to holy. Kaya po as I end, instead of just participating sa Halloween season ngayon, share mo testimony mo sa mga reunion nyo. Paano ka binago ng Diyos? Pakita mo yung pagbuhay na binago ng Diyos. Mag-post ka sa mga social media mo, mga kwentong redemption, hindi ka tatakutan. Dahil tayo, dati po, nasa kadiliman, na itinawag ng Diyos sa kanyang kaharian. Ulitin ko po, Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tayo manalangin, Panginoon, habang kami po ang buong mundo, actually, Lord, nagse-celebrate ng Halloween season. Yes, may takutan, may mga kababalaghan, pero kami, Lord, ang aming pinopropagate ang grasya mo at ang mercy mo na binago kami mula sa kadiliman, dinala mo kami sa liwanag. Lord, dinadalangin namin ang aming bansa na nababalot na matinding kadiliman dahil sa mga iilang sakim at iilang mga taong nagkakamal ng walang kabusugang greed at discontentment. Lord, dalhin niyo sila, Lord, sa liwanag. Yun na lang siguro dadalangin namin. Magkaroon sila ng kaliwanagan na ang buhay ay hindi sa dami ng ari-arian. Maaaring marami kang ari-arian, pero wala namang silbi, walang kwenta, dahil dadaling ka sa impyerno. Dalhin mo, Lord, kami sa kaliwanagan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Panginoon, muli sa aral na ito namin napakinggan. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat ng marami muli, Brad, at patawad sa aming mga minsan ay salita na lumalatay sa ating palatuntunan. Patawad po. Damdamin po lang. Lagi ko sila sabi, Brad Ted,
ang ating calling dito ay for God. Kaya yung sa'yo ay kailangan yan because we're here to serve the people. Yan ay naka-align sa will ni God. I-call out ang mga taong talaga namang hindi kasi naka-tune in, Ted, tulog pa sila pero darating ang time. Sa gabi kaya tayo magprograma, Ted. Oh. Baka, Doon ba sa Bible, meron bang ano doon? Meron bang... Ano? Sa bagay, kasi panahon pa yata ni Moses may corruption na no? Oh, meron na, Pastor, di ba? Brad, Ted, panahon pa lang ni Eva at Adan nung paglabag sa salita ng Diyos. Pinatay ng anak ni Eva at Adan ng isa't isa. Correct. Yung pusong makasalanan, Brad, Ted, nagsasanga-sanga yan. Meron Yes, na Brad, talaga. Even before pa. At hanggang ngayon, yun pa rin ang problema natin. Yeah, mga Roman emperor pinapatay ng Senate, di ba? Dapat alam natin sa history. So, paano gagawin natin Pero yan, huwag Pastor? lang, Brad, Ted. Oo. Ha? Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mapapagod. Yan. We're called to keep on doing and calling out what is sinful and what is unrighteous. Because Yan. the righteousness of God hopefully will convict. Sakto. Huwag tayo mananahimik. Yan. Tama yung sinabi ni Pastor. Huwag mapapagod, huwag mananahimik, pero may 2 araw ka para manahimik. Hindi ko lang sure kung mananahimik itong aking partner Hindi dito. po kami mananahimik. Oo. Mananahimik ka ba for 2 days? Hindi kasi, day off tayo, syempre. Paano? Siguro, kasi ang problema, pag meron ka kasi, halimbawa, nakakausap. Oo. Hindi na iiwasan pa rin eh. Iiwasan. Pero kung ako lang mag-isa at akong Yes. mag-isa nagsasalita, nagsasalita ka pa mag-isa? baka sandali, something strong. Oo, buti Something naman. strong na. Oo. Pero Pastor Jeff, saan ba ang inyong punta ngayong... Tumatawa si Big Boy sa akin. Kaya nga. Saan ba Sige. saan inyong punta ngayong Undas Weekend, Pastor? Dadalaw din ba kayo? Yes, di ba yung kapatid ng Ate Grace mo namatay lang last May? Oo. May 6. Kaya kami dadalaw. Dito lang naman sa Metro Manila ang Okay. aming Ingat, pagdalaw. Pastor. Para hindi na kami makagilo. Yeah, hindi na kami Yes. makagulo dun sa NLEX at SLEX. Yan. Salamat na marami, Brad. We'll catch you on Monday. Patiin ko lang si Maripas Tuaso nanonood ngayon, aking kapatid na si Cheris Eliscopides, Benny Payo, thank you for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God Thank bless. you. Serving the people, Brad Jepelis Copides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!